sa mga hindi nakakaalam kung paano na rescue ng Team Daddy Frankie si Kuya Oliver is si ballpoint pen po talaga ang naging tulay. Unang-unang kita ko siya sa kanya doon sa kulungan pag binigyan ko ng pagkain na may plastic. Pati plastic kinakain na. Ngayon marunong na siya talaga. Yan ang tawag mo sa akin? Kuya. 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 Pero tawagin mo ako Daddy. Daddy kung daddy. Ano pangalan ko? Daddy Frankie. Daddy Frankie, alam na niya. Broken yung Kaya nga diba, kung i-analyze natin mga kababayan, mga kabarangay, yung kanta ni Kuya Oliver, parang may gusto siyang ipahiwati. Hindi, ano't ano man ang pinagdadaanan, ano't ano man ang sinapit ng taong to, ano't ano man sinapit ng kapatid natin, alam ko, hindi niya yan ginusto. Ang pera ni Kuya Oliver ngayon, 125,000 na. Kaya nang sinabi ko, hindi ko pa po yan ginagalaw, hindi ko po yan binabawasan. Magandang hapon! Magandang hapon din. Ay, kumusta? Pare, magandang hapon. Napasyal kayo. Ito nga pala, dal natin sa ating mga alaga. Ay, nakaka-touch naman. Salamat, salamat. Saka yung, Anong sinakyan nyo? may sasakyan kami dyan. Ah, okay. Napasya lang para makita naman yung Ang galing. kaya ng mga Ay, Jelay. Kumusta? Si Bawaw to, na? Ito, si Bawaw, si anak ko, si Mama, si Jamila, at si Ma'am Joy. Hi, Ma'am Joy. Jamela. Mama mo? Si Mama ko. Ay, bata pa. Ilan taon na po kayo? 52. 52. Parang 51 pa lang. Kumusta ang biyahe nyo? Okay lang at malapit lang naman. Kasi Oo. isang oras lang mahigit. Nag-lunch na ba kayo? Okay na. Okay na. So yun mga kababayan, mga kabarangay, although hindi na ako masyadong nagtaka kasi nag-message si Ballpoint Man sa akin na dadalawin daw niya at gusto niyang malaman at makita yung kalagayan ni Kuya Oliver ngayon. Sa mga bago pa lang sa aking channel mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam kung paano na rescue ng Team Daddy Frankie si Kuya Oliver is si ballpoint pen po talaga ang naging tulay. Paano namin nalaman yung sitwasyon ni Kuya Oliver. Kaya after 5 months na ba? After 5 months mula nung nasa pangangalaga natin si Kuya Oliver, eto first time niyang dalawin si Kuya Oliver. No? Kaya tara, excited din ako na makita nyo siya. Ako rin. Masaya rin ako na ipakita sa inyo yung improvement. Oo. Ako rin gusto ko rin makita kasi simula nung paglabas niya, gusto namin i-compare sa dati at ngayon. Kasi pag nakikita ko kasi sa mga video, medyo okay na talaga siya. So, nag-abala pa kayo. okay lang, okay lang. Marami na pagkain dito eh. Pero thank you pa rin. Okay lang, para may Tara, mga- samahan ko kayo. sila. Ay, yung iba natin beneficiary, andun sila. Si, nakita nyo? Si, hi, Kuya JR. Hi, Junjun. Kuya Junjun, hi. Ayan. Dito kasi ang tambayan nila paghapon. Ayan, dito tambayan nila. Maluwag na kasi yung tambayan Fresh namin. dito kasi makikita mo yung mga puno. Oo. Tapos na yung ano. Oo. Matapos na rin yung shelter nila, matatapos. Ayan, malapit na. Siguro 1 month na lang. Tara, tuloy tayo. Nakakatuwa mga kababayan. May bisita si Kuya Oliver. Tignan natin. Dito siya sa taas. Tara po. Sunod kayo. Pasensya na sa hagdan ko. Medyo madumi pa. Ha? Hi Kuya Jesse. Dito na sila Kuya JC. Ay, dami nito na Ayan. Ayan si Para kay Kuya Oliver. Kuya Oliver. May bisita ka. Para sa'yo to, mais. Oh. Yan, dami mong bisita, oh. Kilala mo? Ito. Hindi mo ako kilala? Hindi mo na ako kilala? Upo ka, pare. Upo ka. Ayan. Upo ka, ma'am. Upo po kayo. Bigyan mo sila upuan dyan. Gusta? Kuya Oliver, gusta? Kumain ka na? Mais, gusto mo?
Kumain ka na kanina? Oo. Hindi mo kilala si ano? Di ba sabi mo nung yung unang-unang vlog natin, kababata mo siya? O barkada? Barkada po. Barkada nyo. Oo. Barkada namin si Kuya Oliver. Oo. At dito ka, Bao? Dito. Baw, daw ka ta kabila. Ayan, lipat ka. Ayan. Okay lang po kayo dyan? Sige. Sensya na kayo ha, hindi pa tapos totally itong shelter natin. Kumustahin mo naman sila, kumusta kayo? Kumusta? Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Oh, galing. Nandito kami kasi gusto ko naming makita kung ano na yung improvement ba. Kung nag-improve ka ba o hindi. Pero sa nakikita namin, mas ano naman kumbaga mas lumakas ka ngayon. Nakakapaglakad ka na. Marunong ka nang magbalat. Kasi noon kinakaya niya yung magbalat Napansin mo rin pare? Oo. Tsaka marunong siya magtanggal ng mga kung ano-ano. Oo. Dati, pag binigyan mo ng pagkain yan, di ba? Unang-unang kita ko siya sa kanya doon sa kulungan. Pag binigyan ko ng pagkain na may plastic, pati plastic kinakain na. Ngayon, marunong na siya talaga. Awa ng Diyos. Di ba? May improvement na ba, Kuya Oliver? Anong improvement? Ha? Maganda. Maganda. Hindi mo nakikilala si... Hindi. Barkada mo daw yan eh. Oo. Eto, kilala mo. Hindi pa masyado. Tignan mo yung mukha niya. Parang may kamukha. Na? Oo. Ay, ito, may pasalubong sila sa'yo. Mais. Oh, kain ka, kain. Gusto mo yan? Wow. Ay, grabe. Sarap yan. Pinili pa namin yan. Marunong na pare. No? Awa ng Diyos, konting alaga lang talaga. Galing. Very good. Ganyan yan pagka libangan niya talaga. Pero kinukontrol namin kasi yung kain, talagang mahilig siyang kumain. Di ba, Kuya Oliver? Nagkalamanda nga siya talaga, oh. Yung dito niya talaga lahat, oh. Dati payat na payat, eh. Tumaba nga siya. Kaya lang yun, mas gusto niya akong kausap lagi. Kaya tinuturuan ko si Yaya, yung mga kasama ko dito, na laruin siya yung kausapin lang lagi. Para masanay. Oo. Kasi pagka hindi mo siya kinausap pa, diyan lang, hingi lang ng pagkain. Although sa pagkain walang problema kasi yung prutas di nila kaya. Di nila maubos. Sawa na nga sila JR, si Tintin, si John, nagsasawa sila sa prutas eh. Pero ito iba to. Parang si Bandam din, walang kabusugan. Ay, bawa, kain ka. Okay lang pa. Ha? Masarap. Makita ko lang kumakain si Kuya Oliver. Masaya na ako eh. Wow. Kilala mo rin siya nung kabataan niya? Nung hindi pa Hindi po. Hindi. Oo. Doon ko lang po siya nakita sa video po. Sa video. Okay. Matanong ko lang Ma'am Jelay. Pero actually mga kababayan, kumari kumpare ko, inaanak ko tong anak nila eh. Di ba? Kaya yun ang reason matagal kami magkakakilala kaya nailapit po nila sa akin si Kuya Oliver. And then eto nga, nagsabi sila na gusto nila makita yung sitwasyon ni Kuya Oliver. Pero kung ano't ano man ang unot dulo, alam ko kayo yung nakakaalam paanong buhay niya noon. Ano ba ang status ng buhay talaga ni Kuya Oliver? Maganda naman po noon. Talagang kung naman siya, masigla naman talaga siya noon. Bigla lang kami kasi nagkasakit siya ng... Di ko rin po maintindihan bakit siya nagkasakit ng ganun. Siguro... Pero ano ko doon, duda ko kasi parang sa lahi siguro talaga kasi kung mapapansin mo, yung kamag-anak nila doon, naglalakad mahilig maglakad parang mayroon ding Pero mas mabuti yun kumpara dito, mas malala kasi si Oliver kasi nakakulong talaga. Kaya nung oras na yon may
nagsabi sa akin na, pinuntahan namin si Oliver. Nung nakita ko nga, malala nga yung sitwasyon, sabi ko, binidyo ko yon, sabi ko, try ko kayang i-video to, tapos i-send ko kay Daddy Frankie para matulungan. Kasi, ano na eh, parang kung titingnan mo yung buhok niya, malagkit, may mga buo-buo nang hindi ko alam kung anong lupa ba yun or dumi. So, binidyo ko, yun na nga, pinasa ko sa'yo. Oo. So yun na yung simula. Yun na yung simula. Kawawa, mas mabuti pa nga yung ano, yung sa totoo lang, mas mabuti pa yung baboy kasi araw-araw pinapaliguan yan, pinapakain ng maayos. Oh. Ito, hindi nakakakain ng maayos at wala sa oras tamang yung oras. pagkain. So, pati nga yung plastic, kinakain eh. Oo. Kaya mabuti na lang talaga na rescue talaga. Pero syempre, si Jelay naman yung ano dyan, yung nakakakilala kasi kabarkada niya daw ito noon eh, nung mga bata pa sila. Mga ilang taon siya, ma'am, nung magkakasama kayo, magbabarkada kayo? Alala ko po, mga pan na yun, mga teenager. Teenager na. Kasi kung 40 siya, ako 37, teenager po talaga yun. So sa ngayon, yung totoong edad niya, ilan na palagay niyo po? Alam po 40 po eh. 40? 40? Alam po 40. 40. 40 ka na pala, Kuya Oliver eh. Tinatanong niya kasi sa akin kahapon kung sinong panganay sa amin dalawa. Sabi ko, ako ang mas panganay ako sa'yo. Diba? Yan ang tawag mo sa akin. Kuya. 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 Pero tawagin mo ako Daddy. Daddy kung daddy. Ano pangalan ko? Daddy Frankie. Daddy Frankie, alam na niya. Nakakatuwa talaga. At saka alam nyo, nung last na pinasyalan ni Nanay Ansing dito nakaraan, nung bago magpasko, magpasko, iba na yung mga kanta niya. Nag-iba na siya. Ibig sabihin, lumalawak na. Napanood ko yun. Napanood mo rin? Natutuwa ako kasi ang dami ng alam na kanta. Oo. Ang alam ko lang na kinakanta niya, yung isa, yung favorite niya. Oo. Pero ngayon, iba na. Sabi ko, bumabalik na yung Paborito mo rin yung original alaala kanta niya. ni Oliver, di ba? Oo. Yung pinakanta niya. Oo. Oo. Favorite mo yun, di ba? Siyempre. Ang galing. Hindi mo sila inalok ng pagkain. Alukin mo sila. Yung bisita mo. Ha? Kumustahin mo sila. Nakakatawa siyang panoorin kumain. Oo. Ano yan? Magana kumain. Gawa ng mga gamot na pinapain. Ganyan po talaga yung mga ganyan. Mm. Sarap. Kaya laber. Pero ang kagandahan ngayon talaga, nung unang rescue namin, tapos inuwi namin siya dito, talagang tatae, walang pakialam. Sa short talaga, ihi, sa short. Pero ngayon, ihi, pupunta sa Marunong CR. na sa CR. Marunong na. Pati yung paghugas ng kanyang Oo, marunong na yan. May time lang talaga na pag nasobrahan niya yung kain, kaya ang kinukontrol ko. Pag nasobrahan niya yung kain, pag naalala yung tayo, hindi aabot minsan. Although kasama talaga yan sa buhay. Para ka rin nagpapalaki ng baby. Gano'n. Pero at least nga po ngayon, hindi na siya nagda-diaper. O hindi na. Awa ng Diyos. Masarap? Masarap? Okay? Nakakatuwa nga eh. Kasi ngayong naiuwi ko siya dito, ang daming nagpapaabot ng tulong, ang daming nagmamahal. Sana dyan si si Sir July Paunil. Nagpadala siya. Yan, kaya thank you po kay Sir July Paunil. Sabi niya, nagpadala siya ng 7,000 pesos pandagdag daw dito kay Kuya Oliver sa mga gastusin niya rito. Kaya thank you so much Sir July Paunil. Isa rin siyang reactor, nagre-react din sa mga videos natin. Salamat po sa inyo Sir July Paunil. Malaking bagay po yun kasi sa totoo lang medyo malaki ang gastusin dito sa mga alaga natin. Hindi lang sa kanya. Sa inyo, kumbaga masaya ako na nandito kayo na parang masaya rin kayo na makita. Oo, kasi kaya naman kami pumunta talaga. Gusto talaga namin makita si Oliver kung ano na yung ano ba yung nag-improve talaga sa kanya. So, kitang-kita naman, marunong maglakad, marunong magbalat. Noon, walang pakialam yan. Kakainin niya yung, basta may pagkain, pati plastic na kinakain na eh. Ito, noon, kahit ito, hindi papalagpasin yan, kakainin pa yan. Oo.
Kaya mabuti naman ngayon, marunong na siyang lalong-lalo na alagaan yung sarili niya. Yung pag-CCR pa lang, malaking improvement. Oo. Pero Ma'am Jelay, matanong ko lang sa'yo, kasi sabi mo, kababata mo, barkada mo. Base kasi dun sa nagiging attitude niya, parang pag kumakanta siya, parang may pinapatamaan lagi. Oo nga, parang heartbroken. Yes. Ganon. Hindi ko din alam. Oh, Pero may nakakwento sa akin na may niligawan daw siya dati pero hindi siya gusto. Ay, hindi siya gusto. Niligawan niya. Oo. Matagal niya niligawan. Sabi po nung nagsabi sa akin, parang binasted siya. Hmm. Kaya siguro kaya na heartbroken, kaya laging pang heartbroken yung Kaya nga, diba, kung i-analyze natin mga kababayan, mga kabarangay, yung kanta ni Kuya Oliver, parang may gusto siyang ipahiwati. Diba? Pero ano, noon, di ba meron siyang baka? Oo. Tapos, anong nangyari? Nakwento mo yun sa akin. Inalagaan daw niya, tapos hinila siya ng baka, naipit yung kamay niya. Nagalit siya. Itak, pinukpok niya sa ulo yung baka, namatay. Parang doon nagsimula yung kanyang, yung kanyang problema. Depression. Oo, yun. Nagtuloy-tuloy na daw yun. Pinukpok mo daw yung baka mo? Hindi. Hindi? Sino namukpok? Sino naman po? Dati ewan ko paano nagkuhan yun eh. Yung kuhan yung kumag na yun na yung kuhan eh. Pag kuhan yung kumag, nakuha na yung kumag yun. Asan na yung baka ngayon? Binigay sa iba. Binigay sa iba? Pagkita ko rin, talagang walaan. Kuhan naman yun na ugawan naman yun. Yung party mo, nasaan ang party mo? Siyempre, ikaw Hindi ko pa nakuha eh. hindi mo pa nakuha. Ba't hindi binigay sa'yo? Yung mga iba, ibinigay sa akin yung mga iba, ang dami pang hindi binigay sa akin. Marami pang hindi binigay. Oh. Ano pa, bukod sa alaga mong baka, may iba pa ka bang alaga? Yan. Wala na. Dati akong nagtatrabaho ako sa Tatrabaho ka saan? nagde-deliver ng soft drinks nun. Ay, nagde-deliver ka rin ng mga soft drinks. Hindi na. Magkano sweldo mo? 2,000. 2,000. 5,000 yata. 5,000 isang buwan. Ang galing. So ayusin mo ha, kailan magpagaling ka para makapagtrabaho ka ulit, no? Oo. Malapit na. Tsaka lagi kang magpipray kay God. Oo. Oh. Si Ate Jelay, kilala mo, di ba? Barkada mo yan noon. Di ba? Oh. Di ba nagkakon tayo, nagkakaroling tayo noon? Magkakasama tayo magkaroling, di ba? Tanda mo? Magaling siya kumakanta. Kumakanta. Anong kinakanta nyo nung nangangaroling kayo? Yung mga Pasko na naman. Oh, ikaw nga, kantahin mo nga. Ikaw nga. Pasko na naman, o kay Ture ng araw. Pasko ang nagdaan, tila ba o kailan lang. May Pasko, dapat bigayan. Ayun, Pasko, ay Pasko. Pasko na naman muli. Oh, di ba? Alam niya? Pag nangaroling kayo, magkano kinikita nyo? Magkano na pamaskuhan mo? Isang daan, minsan kung saan, piso, kung minsan kung saan, salapi, kung Salapi? 1,000. Oo. Binibigyan. Oo, kasi ang tawag noon sa mga barya, pag sinabing salapi, 50 centavos. Pag sinabing salapi, sa Tagalog, pag salapi, meaning pera. Tera. Pero sa amin kasi noon, dito rin sa amin, pag sinabing salapi, Benching ko. Hindi. Ay, 50 cents. oo, 50 cents. 50 cents Diba? salapi. Pag 10 centavo, G's. Jeez. Yung 25 centavos, 25. Yun. Naalala na niya, unti-unti. No? Unti-unti nang naalala yung mga nangyari nun. Totoo naman kasi kung magkakaroling ka nun, di pa masyadong malaki yung binibigay ng tao nun. Ayun, ngayon ko nga lang nalaman na meron pala siyang parte at hindi binigay, kaya siguro doon nagsimula yung Oo, hindi pa binibigay. Kasi yung sinabi ko sa mga kapatid, lalo na kay Nanay Ansing, lahat po ng ginagawa ninyo or kung ano man ang trato nyo, kung paano siya i-treat, paano nyo siya mahalin, kahit gayang sitwasyon niya, nandyan sa isip niya yan. Pag gumaling na siya, mariricall at mariricall niya lahat. Diba?
Kaya malaking pasalamat ko sa inyo talaga pare, Mari, kasi kahit medyo malayo, nag-arkila pa kayo ng sasakyan para mapasyalan. Kasi yun talaga yung pinaka magandang medicine. Isa sa maganda na maalala niya yung mga nakaraan niya, yung nakakausap niya yung mga dating taong kakilala niya. Napakalaking bagay po yan. No? Okay. Ang madalas bumalik dito si Nanay Ansing eh. Si Bawa nga, Candelaria pa to eh. Oo. Pero Gusto rin niyang puntahan. Gusto sumama. Sabi ko, tara. Tara. Oo. Para Baka lang makita si Kuya Albert. sama-sama. Mas masaya kasi pag sama-sama bumisita. Akala ko nga kanina, nung pagdating, sabi ko, kamag-anak yata ni Ate Ansing to kasi manipis din. No? Kaya lang nahiya pa ako eh. Diba? Lapit ka bro, diba? Medyo magkamukha eh. Pero hindi talaga. Ay, hindi talaga. Hindi. Hindi. Mas gwapo si Kuya Oliver. Kain ka? Adjust lang. Ha? Kain ka muna. Kain ka? Kain ka, kain ka. Kain ka. Kain ka. Alam ko, paborito mo to eh. Oo, yun. Kaya ko lang. Para sa'yo to. Gusto mo pa? Gusto mo pa? Dito. Oo, gusto mo pa. Sana mamaya na manustanda. Ha? Mamaya dapat. Binili namin yan sa'yo. Oo. Ang dami naman kayo naman ay. Ang dami nilang binili. Para sa'yo yan. Sa'yo lang yan. Pero May tinapay pa oh. Hindi. Siyempre, magkikihati daw si Bawa ng konting mais. Okay lang. O sige, hatiin mo para hati kayo ni Babaw. Hati kayo? Siya. Meron siya. Kayo naman kasi. Meron naman kasi siya naman eh. Ikaw naman eh. Ngayon na naman. Ikaw hati pa meron nga kasi. Oo. Pero pag hindi pa nagkaroon siguro, may isip na talaga, di ba? Meron naman na siya eh. Iniisip niya baka ginujoke natin siya. Mars, kasi kapitbahay niyo siya doon. Oo. Kilala mo lahat yung mga kapatid niya. Sila kuya. Naku, curious lang ako talaga. Bakit ang pabalik pumupunta lang dito is si Kuya... Parang ang nagpipresent lang na kapatid si Yung dalawa. Kuya JJ at saka si Ansing. Di ba may iba pang mga kapatid na kapitbahay lang? Meron at palagi naming pag pumupunta kami, sila talaga yung umaharap sa amin. Pero yung iba, hindi. Parang Yung isa po kasi Kwan, parang mahihain. Mahihain. At, Pero kahit anong hiya pa yan, kapatid mo na yung nandito. Hindi... Sa akin lang, sorry mga kababayan, mga kabarangay, sorry din sa mga kapatid. Kasi, kung sabihin natin mahihain na understanding, naunawaan ko naman na yon. Pero siyempre kapatid mo yun nandito eh. Yung dapat lang nasa. ilang taon na nakakulong, and then nakalaya, dinala sa pagamutan, and then nakabalik. Siyempre, hindi pwedeng hindi nila napapanood. Di ba, sa nangyari sa kanya, masaya ka? Masaya sana sila na Kahit sabihin na kung talagang mahihain sila, pasyal sila dito eh. And then sabihin nila, kung gusto mong pwede makita- bang off-cam na lang kung nahihiya? Oo. Pwede naman yun sa akin eh, walang problema eh. Di ba? Kung, siyempre, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, mga kapatid nila, sila pa rin ang pinakapangunahing power dito eh. Oo. Kasi sila yung kasama nila nung... Opo. Kaya kung mapapansin nyo mga kababayan, sabi ng mga viewers natin, nung unang labas, Dave, wag kang pumayag. Dave, wag mo nang idaan sa bahay ni Ansing. Naintindihan ko yung mga viewers natin. Lahat po yun, pinag-aaralan, iniisip ko lahat. Dahil ang nasa isip ng mga viewers natin is para matuloy-tuloy na maalagaan ng maayos. Pero never ko pa rin sinagasaan yung kanilang karapatan. Kaya idinaan ko pa rin. Kahit may time na medyo makukulitan din po ako. Pero idinadaan ko talaga sa magandang usapan. Kasi ayaw kong may masabi ang pamilya. Yes. Kasi kahit anong mangyari, dugo pa rin nilang nananalat. Pamilya pa rin nila to. Kaya hindi ako pwedeng mag-decide na ako lang. Kahit alam kong ito na yung pinaka-tamang gawin para sa kanya, pero hindi pwedeng ako yung mag-decide. Ipinapaalam ko sa kanila, ini-explain ko pa rin maigi. So, thank you kay God kasi sa pakikiusap ko, napag-usapan ko si Nanay Ansing. Kasi nung una talaga si Nanay Ansing, sabi niya, doon na lang daw ituloy. Siya na lang daw mag-alaga. Basta gawin ko lang daw yung kwarto doon na pagtutuloyan kay ano. Eh, ang sabi ko naman kay Nanay Ansing, yun na, pinaliwanag ko na
hindi pa kasi, wala pa kasi sa plano ko ang maggawa. Kasi ang focus ko lang muna sa ngayon is Mapagaling. gamot niya. Kasi hindi po talaga biro-biro. Diba? Sa akin naman, mas maganda dito muna siya kasi mahalagaan talaga. Sila kasi busy, minsan may mga trabaho. So, hindi pa siya totally magaling. Pag napabayaan mo to, hindi mo napakain sa tamang oras, baka bumalik lalo pang lumala. Yung ibang tao nga natutuwa na makita si Oliver yung paglabas niya, pero yung ibang kapatid parang Dead ma? hindi naman siguro. Ewan ko kung didma or nahiya. Parang pag pumupunta nga kami doon, ang umaharap talaga si JJ at saka si Ansing. Sila talaga yung umaharap. Pero yung iba, Yung isa kasi palaging wala po dun sa bahay. busy or di kaya mahihain. Yun sa tingin ko lang. Oh. Pero kahit na, gaya ng sinabi ko, gaano ka man ka-busy, bigyan mo ng time yung Oras yung kapatid kapatid. mo eh. Masilip man lang. Di ba? Yung dalawa po, yung isa nandun sa katabi nila, pero yung isa kasi malayo. Opo. Kasi sa akin kasi, lalo na sa kapamilya natin, ano man pinagdadaanan ng pamilya natin, kagaya niya, kapatid natin halimbawa, nagkaroon ng ganyang matinding pagsubok ang kapatid natin. Lagi tayong magpasalamat kay God kasi hindi tayo ang nasa sitwasyon niya. And then, vice versa kasi, hindi, ano man ang pinagdadaanan, ano man ang sinapit ng taong to, ano man sinapit ng kapatid natin, alam ko, hindi niya yan ginusto. Yes. Ikaw ba na kapatid, magpapalit kayo ng sitwasyon, papayag ka ba? Hindi. I swear, Kung hindi. ako yung tatanungin, hindi talaga. Hindi Pero, talaga. Di ba? Oo. Kaya yung nasasabi ko na etong pinagdadaanan ni Kuya Oliver, mga kababayan, mga kabarangay, hindi po niya yan kagustuhan. Hindi lang niya masabi sa ngayon yung kanyang gustong sabihin sa mga kapatid. Pero kung balikan natin, nung unang-una ko siyang kinuha sa kulungan, tapos nung sinabi kong, Kuya Oliver, iuwi kita, dadalhin kita sa pagamutan. Pero diretso ka muna sa shelter ko, aayusin ko muna, paplansyahin ko muna. Nung nagbabiyahe na kami, umiiyak talaga, lumuluha. So sabi ko, siguro napakasaya nung tao dahil nahugot ko siya doon sa Kumunoy. Nakalaya na Kasi siya dun sa ilang taon siya nakulong, walang ilaw. Pag ulan, walang pakialam ang mundo. Parang wala na eh. So doon ako naawa talaga, naiyak ako nung bumabiyahe kami, papunta dito. Tumutuloy yung luha niya talaga. Hindi makapagsalita. Siya yung taong parang pinabayaan nga kasi. Kung maalala, balikan nyo yun mga kababayan, pag naalala ko talaga yun, parang sobrang sakit. Sobrang nakakaiyak talaga. Oo. Yun yung mga bagay na hindi na namin na-videohan. Nakakaiyak talaga. Na inaakit niyo siya sa may sasakyan nun. Umiiyak siya. Pero ngayon, medyo okay naman. Kasi nung eto nga, nakalaya na tapos napakiusapan ko silang dito ituloy, natutuwa ako kasi dinadalaw ng mga kapatid. Si Ate Ansing nagpunta na nung before Christmas, kaya lang after Christmas, nag-message na naman na bago mag-New Year daw, pupunta na naman dito. Ang problema, medyo pag si Nanay Ansing, talagang medyo kinakabahan ako. Masaya ako na nagpapasyal daw siya sa kapatid niya. Kaya lang sa dulo, medyo kabado ako kasi alam naman natin si Nanay Ansing. Pero hindi ko pa rin kaya, sir, ma'am, na yung parang, kasi hindi po yun ang trabaho ko. Gusto ko ayusin ang lahat. Di ba? Pero sa inyo, ano sa palagay nyo, hindi nyo ba nakakausap din si Nanay Ansing? Hindi namin nakakausap pero pag minsan napapadaan kami doon. Oh, ba't ka natawa? Kausap ko lang, pag-usapan lang si Nanay Ansing, natawa ka. Anong sasabihin natin kay Nanay Ansing? Mabuti. Di ba? Kasi, alam nyo, sa totoo lang, medyo sabi ng mga viewers natin, Daddy Frankie, pag pumunta dyan si Nanay Ansing, huwag mo nang harapin. Pero, nakakahiya naman. Kasi kapatid pa rin nila yung nandito.
Kaya hindi pwedeng hindi ko harapin. Siyempre, hindi naman pwedeng i-ignore kasi Opo. yan yung kapamilya eh. Diba? Kahit ganun siya. Kasi yung tao kasi may kanya-kanyang ugali yan. Kung Opo. ano yung ugali niya, eh, hindi natin pwedeng i-ignore yun kasi kahit magkadugo pa rin sila. Pero naintindihan ko rin yung mga nanonood, mga viewers, kung bakit sila nabubuisit. Alam ko. Hindi ko lang pwede sabihin. Gaya nga ng sabi ko, nung last live ko, may karapatan sila. Opo. May karapatan talaga yung mga kapatid niya. Kaya nga kahit sino na mga na-rescue namin talaga, kasi hindi naman namin basta-basta mapapagamot to kung walang pamilya. Yes. Diba? Kagaya na, kaya yun ang pakiusap po ulit kay Nanay Ansing nakarang usapan namin, kasi this coming January 9, unang balik na, ibabalik namin siya. So mag-stay siya dun sa, Siya? Oo. Depende po, wala pang kaming idea pagdating doon. Basta ang kuman sa amin, January 9, ibabalik namin siya doon. So, malalaman natin kung anong sasabihin ng mga dalubhasa kung ibabalik pa siya doon. Malalaman natin. Pero kasi sa January 9, kung sakasakaling stay out nila, dadalhin ko pa siya ulit doon sa family doctors namin. Kasi ipapacheck up ko pa rin itong paa niya para mas mabilis ang kanyang... Para straight na yung Oo. paglalakad niya. Total, may mga nagpadala naman, may mga tumulong naman. Andyan si July Paunil, and then si Bupil Vlog, nagpadala rin ng ng 5,000. Thank you, Ma'am Bupil Vlog. No? Tapos si Jenelita Kilding, lagi nagpapadala. Thank you so much, Ma'am Jenelita Kilding. No? Sabi pa nga ni Jenelita Kilding, Daddy Frankie, nag-message siya. Saan ba yung message ni Jenelita Kilding? Nagpadala ulit siya ng 10,000. Opo. Nagpadala ulit si Ma'am Jenelita Kilding ng 10,000. Sabi niya, yung 5,000, idagdag sa panggamot gastusin dito. Ganon din kay Ma'am Bupil Vlog, kay July Paunil. Pero si Jenelita Kilding, 10,000 pinadala niya. Yung 5,000, pandagdag expenses dito. Yung 5,000, idagdag doon sa 120 sa pocket money na iniipon natin. Kung si Yaya, sabi ni Yaya, si Nanay Ansing daw is inuutay-utay yung pera ni Kuya Oliver, si Jenelita Kilding, utay-utayin din daw niya na paabutin ng 150,000 yung pera ni Kuya Oliver. Wow. Kaya thank you so much po, Ma'am Jenelita Kilding, bagamat malaki na yung naitulong ninyo sa amin, sa mga ibang beneficiary namin, talagang nakaka-touch. Kaya sabi ko, January 9, pag napa-check up namin siya sa bahay pagamutan, ididiretso ko po talaga, ipapa-check up ko yung niya, kung paano siya mabilis mga paglakad. Kung anong maire-recommend pa sa akin. Kasi andyan naman yung pera eh. Pag sinabi talaga nila na para sa kanya, para sa kanya. May mga nagpapadala pa, mga 200, 100, hindi na rin sila nagsasabi, no? Kaya mga kababayan, kung hindi namin na-mention lahat, pagpaumanhin niyo po, no? At shout out ko rin si Ma'am Malo de Los Santos. Nagtatanong din about sa GCash number namin. Hindi pa namin nakausap. Hindi pa ako nakakapag-reply. Pero salamat po sa lahat ng nagmamahal. Kasi malaking bagay po yun mga kababayan. Yung private doctor kasi namin, private po yun. Medyo malaki. Pero hindi naman po ako kinakabahan kasi may mga donors naman siya. Kaya sana hindi po kayo magsawa mga kababayan. Napakalaking bagay po yung mga binibigay-bigay ninyo pandagdag sa gamutan ni Kuya Oliver. No, Kuya Oliver? Kantahan mo naman kami ng English song. Ano ba alam mo English song? Close your eyes, give me your hand. Ano yan? Anong title nun? Close your eyes, give me your hand, darling. Sige, kantahin mo nga. Isang malakas. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand?
Do you feel nothing? And my feeling. Can you feel journey place? Say my name, sunshine to the rain, to the whole life. The rain, whole life. Galing ah. Iba pa, ibang kanta pa. Anong ka? Love song, Tagalog. Kumusta na o gino ko? Sana'y maligaya ka. Ayun. Kung tayo magkakalayo, paano na ngayon ang buhay ko? Ang buhay ko'y biglang nagtampo. Iwanan mo. Umiiyak ang puso ko at wala ng pag-asa. Ang galing ah. Gino ko sa tuwing tatawag ka. Gino ko. Ang kapin mako't mahal pa rin kita. Limutin ang kahapon. Bukas pa. Ako na yan, mamaya ka na kumain. Akin na to. Mahalaga. Oh, Kuya Oliver, may tanong ako sa'yo. Ha? O bakit? Kasi pupunta daw sabi ni Yaya, papunta ulit si Nanay Ansing, yung pera mo na 120, naging 125 na. Uutay-utayin daw ni Ate Ansing. Anong sasabihin mo kay Nanay Ansing? Hindi, ayos lang na. Payag ka na kunin niya yung pera mo. Bigyan naman ako ng konti. Bigyan ka rin ng konti. Huwag niyang ubusin. O, narinig mo, Nanay Ansing. Huwag mo daw ubusin. Tirahan ka niya ng konti. Pero bibigyan mo rin si Nanay Ansing. Inuutay-utay na daw niya eh. Babalik daw siya ulit. Hindi ko lang alam. Bago mag-New Year, babalik daw siya. Kausapin pa ba natin pag pumunta dito? Yun ko. Ha? Ko. Oo. Di ba? Gusto mo na bang bumalik doon sa inyo? Oo. January 9, balik pa tayo sa pagamutan eh. Okay. Di ba? Ganun lang po Ano yun. siya, mapagbigay naman eh. Mapagbigay o mabait yan. Hindi yan madamot. Di ba? Basta tirahan lang daw siya ng konti. Nakaka-touch naman. Bait naman. Oo. Bait Pero naman sana siya. yung mga ibang kapatid din niya. Ilan ba sila magkakapatid ulit? 4 ba? 5. 5. O, 5. Matay na yung isa. Oh, so 4 na lang. Sila. So may dalawang hindi pupunta. Oh. Ansing, JJ, Joaquin. Hindi ko alam yung isa po eh. Hindi ko na alam pangalan mo. O kasi nung unang-unang kausapin ko yung mga kapatid, may humarap na isang lalaki bukod kay Kuya JJ. Nung nakapismas silang dalawa. Oo. Yung payat din. Si Kuya Joaquin po. Joaquin yun. Panganay po nila yun. Yung panganay. Siguro pag nakausap ko, no, pakiusapan ko, sasama dito. Siguro po. Yung kanya na yun, nasa harap ng bahay nila. Yung kadikit lang, di ba? Unahan lang, di ba? Yung bago bahay ni Kuya JJ. Oo. Si Kuya Joaquin po. Kuya Joaquin. Tapos yung isa, yung hindi pa namin nakita, Hindi ko po alam pangalan nun. Hindi ko masyadong kilala. Kuya bakit? Oliver, anong pangalan ng mga kapatid mo? JJ, Ansing, On. sino pa? Yung kan, si... Ate Belen. Belen? Sino pa? Patay na yun. Kuya JJ. Kuya JJ, sino pa? Yun na. Yun na lang. Nakalimutan ko Hindi mo kilala si Kuya Joaquin? Si Kuya Joaquin, hindi mo kilala? Kilala ko. Hindi niya siguro alam, patay na yung isa niyang kapatid eh. O yung isa mong kapatid patay na, hindi mo alam. Oo, sa bagay, kung 20 years nakakulong. Nakakontak po siya noon nung namatay yung kapatid niyang isa. Nakakulong na siya noon. Ang alam ko po. Kaya wala na siyang alam. Kaya nga ang alam niyang edad niya walang 25 eh. Oo. Kasi kung saan siya nag-stop magkasakit, doon na lang yung nasa isip niya. Ano? Hindi niya na alam yung panahon na lumilipas. Oo. 25. So, ibig sabihin ng 25. Doon 40 na siya ngayon. Doon nag-stop yung kanyang... Kaya ano na. Naaalala pa niya yung iba doon na Oo. kahit kinalong siya, naalala pa niya. Pero yung the rest na hindi niya na maalala. Kainin mo ito ba? Ito na yung puspusan ng pag-take niya. Yung pag-take niya ng gamot kasi, doon sa depression na eh. Yun na yun. Pero huwag kang mag-alala, Kuya Oliver, ha? Kaya nang sinabi ko, dahil may mga
tumutulong sa atin, papatingin ko pa rin yan sa doktor namin. Actually, nag-consult na ako kasi galing ako doon nakaraang araw. Ipapakita ko, titignan daw niya kung ano pa yung mga maisasuggest nila sa atin, kung paano mas mapabilis. Kailangan kasi dalubhasa lagi. No? Pupukusan, tututukan kita, Kuya Oliver, hanggat sa abot ng aming makakaya. Mag-pray lang tayo, tiwala lang tayo kay God, magdasal tayo na tuloy-tuloy yung kalakasan ng ating pangatawan. At ganun din sa ating mga viewers, mga kababayan, mga kabarangay. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa amin. Sana hindi kayo magsawa na tulungan kami. At sa mga nagpadala, maraming salamat talaga. No? Thank you. Ayan mga kababayan, mga kabarangay. Ang pera ni Kuya Oliver ngayon, 125,000 na. Kaya nang sinabi ko, hindi ko pa po yan ginagalaw, hindi ko po yan binabawasan. No? At tinanong na po ni Nanay Ansing sa akin yan nakaraang punta niya. So hindi ko alam kung sasabihin ko sa kanya ito, kung nagpunta dito halimbawa, kasi sabi na naman ng mga viewers, wag ko na daw sabihin na may dumarating na pera. Diba? Although sa laki na rin ng mga ginagastos kasi, pag sinabi ng sponsor na o Daddy Frankie, pandagdag dyan sa shelter mo, lalo kay Kuya Oliver, hindi ko inilalagay doon. Ano kasi yun eh, kumbaga malalaman niya yun kasi Yes. nakamonitor yun, nanonood yun. Namomonitor niya talaga. Namomonitor niya yun. At halimbawa, mag-announce ka dito ng yung 125,000, malalaman niya yun. Malalaman niya. Kasi pinapanood niya talaga yung mga video. Oo. Inaabangan niya rin yung mga sponsor? Hindi ko lang masabi, pero basta nakikiramdam siya sa mga blessings na dumarating. Nakikiramdam siya sa blessing na dumarating. Kasi pansin ko rin naman sa DJ na ganun. Pero hindi naman siguro... Pero nagtataka ako, no? Nagtataka ako, mga kababayan, mga barangay, kayo rin ba, obserbahan ninyo, nung bago lumabas si Kuya Oliver, ang sabi sa akin ni Nanay Ansing, gawan ko siya ng kwarto kadikit doon, yung lumang kwarto. Tapos gawa ng sariling CR, gawa ng pintuan, hindi pa loob sa bahay, may sa labas. Nagtaka kasi ako, kasi di ba sabi nila noon, kung tama ako ng pagkakaintindi noon, ang sabi nila, kasi natanong mo yun kung babalik dito, okay lang ba? Pwede naman daw, pero doon sa tinitirahan niya dati, si Oliver, papagawa daw yun. Nagtaka ako nung may pera na, doon na sa bahay. Yes po. Paiba-iba. Nung unang-una, nadalhin natin, wala pang money na binabanggit. Pag halimbawa, bumalik si Kuya Oliver, saan natin itutuloy? Ang binanggit sa atin, ibalik daw doon sa pinagkulungan. Tapos nung tumagal na doon sa bahay pagamutan, na ilabas na yung pera niya, sabi nila doon na sa bahay ni Nanay Ansing. At ito, nung lalabas na, i-renovate yung kwarto, bubong ng kainan, bubong ng CR, yun ang i-renovate para doon tutuloy. Pero ito na, nung last na punta niya dito, nabanggit ni Nanay Ansing, may lupa pala ito. Meron. Na sarili. Kaya doon na lang daw pagawaan ng bagong bahay ito. Pero bakit ang sinabi, sa dulo, ang sinabi niya, pag magaling na daw siya, aalis na daw si Nanay Ansing doon sa lumang bahay. Bakit magpapagawa ng bagong bahay? Balikan niyo yung video na yun, mga kababayan. Kasi para sa akin, yung pera talaga ni Oliver, dapat talaga pang ano niya yun, pang gamot. Hindi pang kung saan pa man, hindi pang bahay. Kasi mas importante yung kalusugan ng tao kumpara sa bahay. Kaya nga hindi ko talaga ginagalaw. Pero sa ngayon kasi, yun nga, hindi pa natin alam ang magiging gastos this coming January talaga. Pero sa ngayon, nakakaya ko pa. Lalo na't andyan, may mga tumutulong naman sa akin. Pero yun lang, napag-usapan lang, natanong ko lang kung ano rin yung magiging komento ninyo po, opinion ninyo mga kababayan. Balikan nyo lang yung last na upload ko about kay Nanay Ansing, na nasabi niya po yun na pag dumating na daw ito, gumaling na, aalis na daw sila sa lumang bahay, ito na lang daw ang titira. Saan titira si Nanay Ansing kung gano'n? Sabi niya po dun sa video na napanood ko, papatayo daw sila ng kubo. Papatayin. Bakit nagpapagawa sila sa akin ng bahay? Hindi ko rin po maintindihan eh. Di ba? Yun ang pakiramdaman ninyo.
Kaya nga nagulat ako, sabi niya, doon ka natitira sa bahay namin, tapos aalis kami, magpapagawa na lang ako ng kubo namin. Sabi, ha? Ang gulo? Kaya Oo. sabi ko na napanood ko yung video, yung last na video nila dito. At kinakabahan ako kasi sabi nga niya kay Yaya, nag-message kay Yaya na pupunta daw dito Pupunta. bago mag-New Year. Baka about sa pagpunta kay Oliver o sa pera. Depende, ewan ko lang. Pero sa tingin mo, Ako sa tingin ko lang, sa totoong obserbasyon ko, oo, syempre kasama na yung pera dun. kasama. Sa akin lang. Opo. Kasi nakikita ko naman sa mga nakaraang vlog, napapanood ko yan eh. Palaging tinitingnan yung pera ni Oliver. So, Yes. Pero para sa akin mga kababayan, mga kabarangay, opinion lang. Pwede kayong magbaba ng mga opinion ninyo dyan. Pero isa lang po ang aking masasabi po sa inyong lahat mga kababayan. Ipag-pray natin na makayanan natin lahat, ma-resolve natin lahat. At ayun, wala po akong magagawa sa opinion ninyo kay Nanay Ansing. Para sa akin lang, huwag po kayong mag-alala. Hanggat kaya ko, aayusin ko. Pero sana, maging smooth at sana priority si Kuya Oliver. No? tama. Priority muna natin. Kalusugan talaga yung yung paggaling, yun yung dapat fokusan. Pero natutuwa ako dun sa sinabi ni Ate Ansing dun sa dulo ng video na dahil kay Kuya Oliver nagkapera siya. Nagulat nga rin ako nun. Doon ako natuwa eh. Oo. Sabi ko, dahil sa'yo kuya nagkapera. At siguro nasabi niya yon dahil na-sponsoran siya ni Ma'am Ginelita Kilding that time. Oo. Siguro, pangit pakinggan, pero siguro, unawain na lang natin mga kababayan. Lawakan pa natin yung pag-uunawa natin kasi sabi rin ni, dahil sa hirap ng buhay, hindi nakapag-aral din talaga. Kung titingnan mo, parang hindi niya alam yung Oo. sinasabi niya. Oo. Na ano yung magiging epekto nun. Opo. Pero, nasabi niya pa rin. Kasi nagkapera naman talaga siya Oo. sa sponsor. Pero, hindi niya alam yung, parang hindi niya naisip ano yung magiging epekto. Na hindi magandang pakinggan. Pero pangit pakinggan talaga. Kaya sa totoo lang maraming nagagalit na Oo, sobra na talaga. viewers natin, 'di ba? Kaya ako na yung humihingi ng dispensa mga kababayan, gaya na aking sinabi, wala po akong karapatan para hindi tanggapin yung mga kamag-anak, mga kaibigan ni Kuya Oliver na pupunta dito. So yun mga kababayan, mga kabarangay, kasi galing pa ng biyahe, pagkakapihin ko muna sila para hindi pagod. At hapon na, para mapagbanding din kami ni Ballpoint Man mga kababayan, samantalahin ko na dito ko na sila patutulugin para makapagkwentuhan din. Abangan nyo pa yung mga namin mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat. Una, kay God, dahil unti-unti nababago natin ang buhay ni Kuya Oliver dahil po isa rin kayo na nakasuporta sa akin. At syempre, kay Ballpoint Man na naging stepping stone natin para matunton si Kuya Oliver at saka syempre sa kanyang asawa, napaka-supportive, napakabait. Sana hindi kayo magbago. At masaya ako na naging magkakaibigan tayo, magkakakilala tayo. Sa'yo rin, Bawaw. No? Alam ko may YouTube ka rin. Bigyan kita ng chance para i-shoutout yung girlfriend mo. May girlfriend ka daw. Letter B pangalan. Ano ba yan? Meron ba? Si Banang. Ay, ganon? Pwede ka mag-shoutout. Shoutout po. No, mahiya. Totoong girlfriend mo, shoutout mo. Ha? Pag namumula kay Shoutout kay kaya Princess. Ayun. Mag-aral ka lang laging mabuti. Oh, very good. Si Sir naman, Sir, baka may gusto kang batiin sa vlog natin. Yeah. Ayan, binabati ko pala yung mga taga Mindanao dyan, mga kamag-anak ko dyan, yung Bastis family, Salibat, at Mabawad, ayan at syempre yung mga Lopez, na mga kamag-anak ni Jelay, ayan, binabati ko po sila lahat. Yung mga kaibigan ko dyan, magandang araw sa inyong lahat. Si Ma'am Jelay? Shoutout ko yung nanay ko dyan na naiwan sa bahay. Mag-ingat ka dyan ha. Alagaan mo yung baboy. Maalaga rin kayo baboy. Opo.
Nagpaiwan kasi baka po makunan kasi buntis yung mga Oo. Kailangan bantayan. Mas mahal ni inang yung baboy. Oo. Siyempre doon siya kumikita. Oo. Ganon talaga yung mga nanay natin. Kailangan namang kontrohin mo na ganito hindi. Si mama naman, mahal yung aso. Oo. Pet lover. Ayun. Yun na yung ano niya eh. Yun na yung anak. So, yun. At syempre, bago matapos ang video ito, shoutout din kay Chris Ulo. Yan. Maraming salamat po mga kababayan, mga kabarangay. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat. Advance Happy New Year po. Maraming salamat and God bless. Bye-bye tayo bro, bye-bye. Bye-bye. Oh, shoutout mo si Nanay Yansing. Ano ito mabuti. Ha? Ano sasabihin mo kay Nanay Yansing? Kumusta ka? Oh, isang kanta na lang, English. Close your eyes. Hindi, Paint My Love. Paint my love, it's your paint my love. It's the freedom of sometimes it's the freedom of sometimes. Baby, you should paint my love. That you came into my life, into my life. Yon, bye-bye po. Bye-bye na tayo. Bye-bye.